kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Konsehal Father Saldi Fababaer, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Ay, ang init-init ng panahon mga kuya mga ating. Sarap sana maligo sa ilog, ano? Ha? Lakay, naliligo lang tayo sa pawis. Ayan. Ba't ang ganda ng background Oo mo? nga, nagulat ako. Ano yan? Bakit nasa bakasyonan na ako, Lakay? Kala ko nasa Rice Terraces ka na eh, Oo ha? nga. Vacation mode na daw, Lakay. Pwede bang yan ang background natin? Oo. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, Music from the house. 8 ng buwan ng Marso. Bulkang Kanlaon sa Negros Bantay, sarado ng Freebolts. Through the screen. Kasunod ng pagsabog kaninang umaga. Malacanang agad ipinag-utos ang ayuda sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Investigasyon ng Tri-Committee sa Kamara sa isyu ng fake news nagpatuloy. Pero inimbitahang mga vloggers merong hindi pa ring sumipot, no show. Campaign jingle ni vlogger Mocha Uson, Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap, sinita sa kamera. Alaga. Anong klaseng cookie yan, ha? Anong flavor yan, ha? Bilang na matambay na Pinoy na bawasan. Unemployment rate na tala sa 3.8%. Publiko binalaan ng OWA laban sa love at investment scams na kunwaring job offer sa ibang bansa. Mahigit 200,000 may housing loan absuelto na sa multa sa NHA sa ilalim ng kanilang condonation program. BJMP transport car na may sakay na Chinese national inambush. Isasugatan, 6 na armadong sospek arestado. Grabe, ano? Ha? Samantala, pagbagsak na isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force, hindi raw dahil sa mechanical o technical failure. Ano yan? Na pilot error? Babaeng mga ngalakal nakipagpatintero sa kahabaan ng EDSA nasagasaan ng bus, patay. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bantay sarado ngayon ng Freebolts ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island matapos sumabog kaninang mag-alas 6 ng umaga. Ayon sa Freebolts, sumagal ng halos 1 oras ang pagputok ng bulkan kung saan umabot ng 4 na kilometro ang taas ng usok na ibinuga nito. Pero ang ganda tingnan, oh, yan oh. Cinematic, lakay, artistic, galing-galing. picturesque. Sa programang 2x2, sinabi ni Freebolts Director Teresito Bacolcol na posibleng dahil sa pagbabara sa bunga ng bulkan ang dahilan ng pagsabog. Narito si Director Bacolcol. Kasi for the past few days, halos wala tayong lindol. In fact, 2 days ago, 2 lindol lamang and yung sulfur dioxide natin
umabot lamang ng 1,655 tons per day nung April 6, and nung April 7 kahapon nasa 1,655 tons per day. So most likely it's the same mechanism na nangyari nung December 9 eruption. Few days before, walang halos, konti lang yung lindol, and at the same time mababa din yung sulfur dioxide. So ito yung nabarahan yung bunganga, and nagkaroon ng overpressurization, kaya po sumabog. Samantala, nilinaw ni Director Bacolcol na mananatili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon at hindi pa umano kailangan palawigin ang 6 km radius na danger zone. Samantala, tiniyak na Malacanang natututukan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga lugar na apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, handa ang tanggapan ng Pangulo na magbigay ng karagdagang pondo bilang pagtugon sa hiling ng mga lokal na pamahalaan, partikular sa La Castellana. Anya, patuloy rin ang ibinibigay na serbisyo ng Department of Social Welfare and Development alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang bahagi ng pahayag ni Castro. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo, ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. Samantala, umabot na sa Magit 8,000 katao ang nasa evacuation center dahil nga sa pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa pinakahuling report ng Office of Civil Defense, sinabi ni Chief Raul Fernandez na nakakalat ngayon ang mga evacuee sa 22 evacuation centers. Kanina umaga, 6 na barangay pa rin ang nakaranas ng ashfall dulot ng explosive eruption ng bulkan. Kasama na rito ang isang barangay sa La Castellana, Negros Occidental, 4 na barangay sa La Carlota City, at isang barangay sa Bago City, Negros Occidental. Nangyayari ang panibagong pagputok bago mag-alas 6 pero natapos ito ng dako alas 6:47 ng umaga. Dahil dito ay patuloy na minomonitor ng OCD at PHIVOLCS habang handa naman ang 3rd Infantry Division ng militar na magsagawa ng deployment kung kakailanganin. Samantala, naglabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng notice to airmen para sa mga piloto na huwag magpalipad ng eroplano malapit sa Bulkang Kanlaon. Ito'y kaugnay ng explosive eruption ng Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Batay sa CAAP advisory, epektibo ang NOTAM kaninang alas 8:20 ng umaga hanggang bukas ng alas 5:51 ng madaling araw. Pinaiiwas sa mga flight operator na lumipad malapit sa bulkan dahil sa posibleng hazard na mararanasan dulot ng ibinubugang abo ng Kanlaon. Umiiral ang vertical limit na 22,000 feet mula sa tuktok ng bulkan. Nananatili pa rin ang Bulkang Kanlaon sa Alert Level 3 na nangangahulugang may mataas itong volcanic unrest at posible pa ang biglaang mga pagputok, lava flow, ash flow at lahar. Samantala, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nakahandang rumisponde ang kanilang mga tauhan sakaling lumala ang pagsabog ng bulkan. Ayon sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., inalerto nila ang 3rd Infantry Division ng Army sakaling kailanganin ng evacuation at relief operations. Pero wala pa impormasyon kung mayroon ng deployment ng mga sundalo. Pero sa initial assessment ng Office of Civil Defense, nakaranas nga ng ashfall ang maraming barangay sa La Carlota City sa Negros Island. Kaugnay nito ay nagpaalala ang OCD na tiyakin ang proteksyon sa ilong at bibig sa kasagsagan ng ashfall para hindi magkasakit.
Sa iba pang balita, mas mabuti na mag-imbita ng international law expert si Senator Amy Marcos para mas maliwanagan sa investigasyon tungkol sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro kaugnay ng isinasagawang pagdinig ng komite ng Senadora. Ayon kay Castro, mas maganda na hindi lang iisang view at opinyon ang naririnig ni Senator Amy dahil kung isang tao lang ang maririnig ay hindi magiging balanse. Narito ang bahagi ng pahayag ni Castro. Mas maganda po talaga na hindi lamang po iisang view ang madinig ni Senator Amy Marcos. Mag-imbita po siya ng mga eksperto pa para po mas maliwanagan siya. Kasi sabi nga po natin, kung isang tao lang, isang eksperto lang ang ating madidinig, hindi po natin nababalanse ang pangunawa dito at lalo siyang maguguluhan. So mas mabuti po, ito naman ay suggestion lang. Hindi naman po tayo nag-uutos. Mas maganda po na makapagkuha pa siya o makapag-imbita pa siya ng iba pang mga international law experts para po mas maliwanagan siya. Matatandaan na sa preliminary findings ng presidential sister, sinabi nito na may mga violation sa pag-aresto sa dating presidente. Sa Huwebes, Abril 10, nakatakda ang ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa pag-aresto kay Duterte. Hiniling naman ng abogado ni Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na magtakda ng oral arguments para sa petition for habeas corpus ng kanya amang si dating Pangulong Digong Duterte. Sa motion na iniharap ng Panelo Law Office, iginit ng kampo ni Kitty na mahalaga ang oral arguments para malinaw na masuri ang maisyong legal at konstitusyonal at para maipaliwanag ito sa publiko. Ayon naman kay dating Presidential Chief Advisor Salvador Panelo, kailangan ito sa kahalagaan ng kaso at sa mataas na interes ng publiko. Matatandaan na naghain si Panelo ng writ of habeas corpus upang ibalik ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas matapos aresto at ikulong sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Samantala, iginiit ng mga militante at progresibong grupo na dapat may managot sa mga sangkot sa talamak na red tagging at pagkalat ng disinformation. Ito ang kanilang panawagan sa isinagawang kilos protesta sa harap ng Batasang Pambansa kasabay ng muling pagpapatuloy ng hearing ng Tri-Committee. Sa pangunguna ng Grupong Bayan Muna, sinabi ng mga naturang grupo na nalalagay sa panganib ang seguridad ng mga nadadamay sa red tagging at nagagamit rin umano ito sa social media bilang paninira at pagpapakalat ng maling impormasyon. Naglagay naman ng white ribbons ang mga grupo sa gate ng Batasang Pambansa bilang simbolo ng kanilang ipinaglalaban na truth, justice at accountability. Bukod rito, iginiit rin ng mga naturang grupo na dapat maisabatas na ang panukala na pagpipinalay sa red tagging at disinformation lalo na kung ito ay kagagawan ng state forces. Samantala, sinita na isang kongresista ang campaign jingle ng vlogger, singer, dancer na si Mocha Uson. Partikular na ang katagang cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Binabag ko lang cookie, napapaubukan. Nasa midlakay. Ayon kay Bataan Representative Geraldine Roman, Chairperson ng House Committee on Women, Gender and Equality, dapat iwasan ang objectification sa katawan ng mga kababaihan dahil nababaliwala nito ang matagal na ipinaglalaban na paggalang at gender equality. Batid niya ni Roman na wala namang masamang intensyon si Mocha Uson sa kanyang jingle pero may mas maganda pa itong magagawa sa kanyang platform para makatulong sa publiko. Sinabi ni Roman na dapat itaas ang antas ng kampanya ng mga kandidato
at gamitin ng ayos ang kanilang platform para may pabatid sa publiko ang kanilang mga plataforma de gobyerno. Yan, wholesome. Wholesome ba yan? Basa. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Pebrero ngayong taong 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.8% ang unemployment rate nitong Pebrero o katumbas ng 1.94 million na mga Pilipinong walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 4.3% na naitala noong Enero, ngunit mas mataas naman sa 3.5% na datos noong kaparehong buwan noong 2024. Samantala, naitala naman sa 96.2% ang employment rate ng bansa na katumbas ng 49.15 million individuals na may trabaho. Samantala, inalerto naman ng Overseas Welfare Administration ang mga Pinoy laban sa mga love scam at investment scam na nagbabalat kayo bilang job offers. Ayon sa OWA, napansin ng Embahada ng Cambodia ang pagdami ng mga advertisements sa social media na nag-aalok ng magandang trabaho bilang customer service representative o chat support representative sa ibang bansa matapos ang total ban ng Pogo dito sa Pilipinas. Pogo po yan pero pinaganda na ang tawag. Customer service representative daw. Karamihan naman sa mga job offer nito ang nagiging dahilan ng manipulation para ipasok ang mabiktima sa scamming activities. Batay sa mga Pilipinong nabiktima na, hindi sila binigyan ng kontrata at imbes na dumiretso sa destinasyon, ipinadala sila sa ibang paliparan at daungan upang makaiwas sa mga immigration authorities. Kaya paalala na embahada maging mapanuri at mag-iingat sa mga job offers na kumakalat sa online na nag-aanok ng magandang sweldo at mga magandang benepisyo. Samantala, aabot sa 3.7 billion pesos penalties o multa sa housing loan ang aalisin na ng National Housing Authority. Ito ang inanunsyo ni NHA General Manager Joben Tay kaugnay ng kauna-unahang condonation program sa ilalim ng Marcos administration. Ginawa ni Tay ang desisyon matapos hilingin ni Toda Aksyon Party List nominee Rovin Feliciano na tanggalin na ang arrears, multa at interes sa housing loan amortization. Sinabi ng opisyal na aabot sa 220,000 housing beneficiaries ang makikinabang sa programa na mag-uumpisa sa unang araw ng Mayo hanggang sa Oktubre 31 ngayong taon. Ipinaalam ni Tay na 95% ng unpaid amortization na pinatawan ng interes ay sakop din ng condonation program. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Isang sasakyan ng BJMP na may sakay na presong Chinese national inambus isa ang sugatan ng magaling. Ayan, nahuli po yung 6 na armadong suspect. Pagbagsak naman na isang fighter jet ng Philippine Air Force. Hindi raw technical failure ang dahilan. Samantala, isang babaeng mangalakal nakipagpatintero sa kabaan ng EDSA busway na sagasaan patay. Ang detalye na mabalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Ninong Don Simeon Chu, Mr. Cecily at Mr. Michael Ismaygay, Dr. Isa Suntay, 426. Bago natin balikan nilang pang detalye ng ating mga balita,
Bati mo natin na happy birthday si Mista. Congressman Richard Gomez ng Ormoc City. Happy birthday, Mista. At ganoon din, happy birthday kay Mista Sandy Bal Uragon. Santi Bal. At kay Mista Adimar Tomorrow and Yesterday. Ayan. Binabati ng PMA Sandigan 82. Happy birthday din kay Mayor Roland Paulino de Jr. ng Olongapo City Hall. Happy birthday, Kuyang Mayor. At ganoon din si Celine Lee Severino ng Toyota Alabang. Binabati ang dating boyfriend si Dudes, si Mr. Cesar Lee, Baby Lee, Joan at Mike Lee. Happy birthday din kay Andy Acosta ng Dublin, Ireland. Anding Flores. At kay Kuyang Bopet Dizon at Noble Pidol Bugtong. Kumusta ka na, Noble Pidol? At happy 37th wedding anniversary kay Noble Myung and ating Shirley Moniz. At congratulations kay Berwosiful Manjit Riandi, mga brethren, ng Sultan Harun Lukman Masonic Lads. Abay, siya ay na-elect pala bilang presidente ng Camp John Hay Corporation sa Baguio City. Wow! Kaya nga, Manjit, tala ba tayo dyan? At kay Joel Guillermo bilang chairman. Abay, pagbati mula rin kay Attorney Reggie Hularbal. At happy birthday pa kay Arnel Baraka Tatel Jr. Dami may birthday na kaya. Yes, kaya lang di pa nagpaparamdam ang mga ito, ha? Yung mga kasama natin sa MBC, Billy Ray Domingo, Mariano Lingbawan at Arnel Garcia. Happy birthday, mga pare ko. Samantala, tinambangan na armadong kalalakihan ang transport vehicle ng Bureau of Jail Management and Penology BJMP matapos magatid na isang preso sa isang hearing sa Makati City Regional Trial Court. Sa report ng BJMP, pabalik na sa BJMP facility sa Parañaque City ang nasabing van na galing sa court hearing sakay na isang Chinese national na preso na si Hu Yang nang mangyari ang insidente. Nauwi sa ilang minutong barilan ang palitan ng puto ang insidente kung saan nasugatan sa balikat ang isang BJMP guard na si Jail Officer Leif Joseph Talangkines. Habang naaresto naman ang 6 na suspect. Galing din ng mga taga-BJMP, galing din ng mga bata mo, Retro Siful. Very good. Ruel Rivera. Nahuli naman ang mga nanambang, ang mga suspect na nakilalang sina James Bales Lasam, Jerome Pascua Salvador, taga Ilocos ba ito? Jerry Calino Ecalde, John Paul Chua, at dalawa pang Chinese nationals na kinilalang sina Yang Yangshin at Wang Hongji. Gusto na itakas yung presong Chinese national. Samantala, patuloy pa rin nagsasagawa ng investigasyon ang BJMP at PNP para malaman kung ang pananambang ay isang rescue at attempt sa isang nakulong na Chinese national. Yan pa ba i-memorize yan? Napaka-obvious naman yan. Basic yan, Lakay. Basic yan, sabi ni Kadjot. Basic yan, ha? Kaya lang, General Romel Marbil, nasaan po ang ating mga checkpoint? Ayun. Ayan, tinatawagan natin ang Campo Crame, General Jean Fajardo, ha? Abay, sa mga nakalipas na eleksyon, kung ikukumpara natin, Miss Thea, Anin Lakay? parang wala tayong hindi natin ramdam yung mga checkpoint. Parang tahimik masyado. Yes. Samantalang sa mga nakalipas na eleksyon, for your information, Gerald Marbil, sir, General Gina Fajardo, dito lang sa atin, sa Ross Boulevard, Bendia, ayan, dyan sa Makati,
Pasay Road, and dami natin nakita mga checkpoint pagkapanahon ng eleksyon. Pero ngayon, Wala pa ako nakikita. Matumal. Oo, simula nung campaign period, ha? Nitong nagsimula ang campaign ng mga local candidates. samantala, porsigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing moderno ang militar. Ayon sa Malacanang, mahalaga ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines para makamit ang credible defense posture ng bansa. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, gusto ng Pangulo na mabili ang mga kinakailangan para sa AFP modernization. Una rito, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kinukonsidera ng Pilipinas ang pagbili ng karagdagang missile systems. Samantala, inilabas na ng Philippine Air Force ang mga posibleng dahilan ng pagbagsak ng isang fighter jet. Iba't ibang factors tulad ng night flight sa kabundukan at pag-ooperate ng marami eroplano sa isang combat operations ang naging dahilan ng pag-crash ng FA-50 fighter jet na ikinamatay ng dalawang piloto nang magkaroon ng flight sa Bukidnon. Sa investigasyon ng Philippine Air Force, isinaisan tabi nila ang technical failure na dahilan ng pag-crash dahil isa raw sa pinakamodernong fighter aircraft ng Air Force. Ang nasabing fighter jet ayon kay Colonel Bon Castillo. Ganito ang kanyang paliwanag. Based on the data that was extracted and assessed, there was no technical or mechanical problem that caused the mishap. As I've mentioned, the confluence of factors are attributable to the inherent risks of environmental factors. Nilino naman ni Colonel Castillo na hindi pagbabawalan sa night operations at paglipad ng mga FA-50 fighter jets. Ganitong model yata, Mr. yung bibilhin natin sa Amerika. Yung 20 na fighter jets. Sa katunayan, sa kasalukuyan ay sumasabak daw sa joint exercise Hope Thunder sa Pampanga kasama ang pwersa ng Amerika ang mga nasabing fighter jets na model FA-50. Alamin nga muna natin na Mr. ang update dun sa Bulkang Kanlaon. Kamustahin nga natin ang sitwasyon dyan sa area RH46 Rex Cantong Rex. Yes, Mr. Sir Deo, nagpapatuloy sa ngayon ang grass fire sa eastern portion ng Bulkan Kanlaon dahil sa pagputok kaninang umaga. Sa ngayon, patuloy pang nakaantabay ang Negros Occidental Provincial Police Office kung ano ang magiging advice sa kanila hinggil sa kaganapan sa lugar. Wala pang additional na activities ang Bulkan simula kaninang umaga nang pumutok ito at sa ngayon ginagawa lamang ng mga local government units like Sala Carlota and Pontevedra, including ang Morcia, Negros Occidental. Nagsasagawa ito na linisin ang mga daan dahil sa kapal ng asphalt sa mga apektadong lugar. Sa pinakahuling ulat mula sa La Carlota City Government sa pamumuno ni Mayor Rex Halandoon, 12 sa 14 na mga barangay sa lungsod ng apektado ng asphalt, kung saan ito ang umabot sa makapal na asphalt na makikita sa mga daan sa paligid ng lungsod ng La Carlota at ilang bahagi ng Negros Occidental. Sa ngayon, si Gob Lacson, ang gobernador ng Negros Occidental, pinag-iingat lamang dito ang mga residente na sa mga aktibidad ng Bulkan at magkaroon ng direct contact at sa part ng lungsod ng Bacolod. Inabisuhan din ni Dr. Ana Maria Laarni Foreman
ang mga residente sa lungsod ng Bacolod kag naka-blue alert status sa ngayon ang mga LGUs lakip na o kasama na ang mga barangay dito sa lungsod ng Bacolod. Sa ngayon tudong paghanda ng mga LGUs na malapit sa Bulkan Canlaon, Sir Dio, Sir Mampia, no? Rex. Sa ngayon wala namang activity sa ngayon, Sir Dio, ang Bulkan. So tahimik ang Bulkang Canlaon ngayon, Rex, mula kanina umaga. Sir. Since kaninang umaga, tahimik pa rin, except lang dito sa nakitang parang nasunog yung mga damuhan siguro sa paligid ng bulkan. Hindi pa masiguro kasi wala pang pumunta ng mga rescue teams at iba pang agency ng lungsod ng Bacolod. Pero ang PNRC, ang Philippine National Red Cross, ang naka-impake na pupunta sa lugar in kaso na magkaroon ng malaking activities ang bulkan, Sir Dio. Okay, maraming salamat, Rex Cantong. Thank you. Yes, mula dito sa Negros Occidental, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex Cantong mula sa Action Radio Bacolod. Samantala, hatawin natin ang ating mga reports. Flash Report. Flash Report! Report mula sa Malacanang, dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Itinuro na siya nagpakalat ng video na gumagamit umano ng droga Oh no! ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wow! Alamin natin ang report mula kay sa kamera pala ha. Alamin natin ang report mula kay Manang Milky Sicoya Rigunan. Milky, please come in. Nakayateya itinuro si Attorney Harry Roque na siyang nagpakalat ng video na nagpapakitang gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot o cocaine si Pangulong Bongbong Marcos. Isang witness ang lumantad dito sa hearing ng Tri-Committee na umamin na ipinakalat ang video talayuning pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang lumantad dito sa Tri-Com hearing Lakay Atea ay si Vicente Dencalo Pebbles Cunanan. Tumistigo dito sa Tri-Com si Pebbles kaugnay ng patuloy na investigasyon ng Tri-Com sa misinformation. Nagsumite ng affidavit si Pebbles Cunanan, patunay na totoo ang kanyang impormasyon. Pakinggan natin ang interpellation ni Rizal Representative Romeo Acob kay Pebbles Cunanan dito sa hearing ng Tri-Com. Kung video, paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit, COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Mr. Chair. Version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi Sa hearing ng Tri-Committee at sinabi nito na plinano
ang pagpapalabas ng polvoron video sa pagtitipon nila sa Hong Kong noong bago mag-SONA. At dito sa hearing, nagpaliwanag din ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation at kanilang kinumpirma na peke ang video. Ito ay na-enhance o kumbaga ay deep fake. Ginamitan ng mukha ng Pangulo yung video na hindi naman talaga siya na nagpapakitang gumagamit umano ng illegal na droga o ito yung cocaine lakay at teya at binabanggit nga nila ito ay polvoron video. Ang tinuturo ngayon dito sa TRICOM hearing na siyang nagpakalat ng naturang video ay itong si Attorney Harry Roque at ito daw ay bahagi ng kumbaga ay tangka ng mga nasa kampo nila para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Manang Milky, mula dito sa yan ba ay deep fake o yan ay kahawig talaga ng presidente? Oo nga. Hindi lakay. Ang sabi dito ay deepfake. Ang sabi ay merong taong gumagamit doon sa video. Pero yung mukha ay binago. Ano naman na AI ngayon? In-enhance. In-enhance. Oo. Ang sabi nitong si Pebbles. Dalawa yung version ng video. Merong enhance at merong kumbaga ay raw. Ang sabi niya, talagang naniniwala siya na hindi si Pangulong Marcos yung gumagamit ng cocaine. At ang sabi niya, ang nagpalabas nito ay itong si Attorney Harry Roque. Ang quote nga nitong si Pebbles Cunanan Lakay at Teya, ang doon sa kanilang meeting sa Hong Kong, hindi nila alam na ako ay magaling magpabagsak ng gobyerno, quote unquote. Yun ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. At siya yung nagbigay ng go signal na ipakalat yung naturang video para siraan itong si Pangulong Marcos at baka daw maging dahilan sa pagbagsak ng kanyang administrasyon. So ipinakita dito sa hearing Lakay at Teya dahil ito ay bahagi ng hearing ng tungkol sa misinformation of fake news. At ito nga yung pinaka-highlight ditong pagdinig ngayon dito sa TRICOM na lumabas itong Pebbles Cunanan, nag-submit ng kanyang written affidavit at kanyang sinumpaan na totoo ang kanyang sinasabi dito sa pagdinig. Si Attorney Harry Roque ang kanyang itinuturo na nag-utos na ipakalat itong video na umano'y na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo Manang Milky, sa biglang tingin kamukha ng presidente hawig. Presidente Bongbong Marcos Jr. yan. Pero pagka tinitigan mo ng matagal, parang iba. Ayan, pati ilong na lang. Yung ilong parang Chinoy Lakay. Parang Chinoy. Ayan. Parang Chinoy Deyo Makalma yan. Ang sabi ng ilan, pwedeng pinatungan ng mukha yung iba na i-enhance AI. Diba? Artificial intelligence. So, pwedeng kopyahin yung mukha mo, yung features, and kung enhance nila na magiging kamukha mo na. Parang gano'n May mga gano'n na mga interpretasyon yung ilang mga kausap namin na mga magagaling sa technology. Pero binerify na rin ito ng National Bureau of Investigation. May mga concerned government agencies din sila na talagang nirekomendang pag-aralan itong video na ito at sabi ni Attorney Acop, Congressman Romeo Acop, ito ay kinumpirma ng NBI na peke yung naturang video. Ang malaking balita dito Lakay at Teya, base doon sa alegasyon ni Teya, si Pebbles Cunanan pala, ay si Attorney Harry Roque ang nag-utos na ipalabas itong video para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Milky, yung ipinakita ba yung raw video o picture o video? Ano itsura nung raw video? Manang Milky, kumpara dito sa enhanced. O kaya deepfake? Lakay at Teya, yung pinapakita ko ngayon na pinapakita sa RHTV, yan na rin yung pinakita ngayon dito sa hearing ng Tri-Committee. At ang sabi nga, paulit-ulit, nagtanong si Congressman Romeo Acop kay Pebbles Cunanan. Ang sabi niya, hindi ako naniniwalang ang Pangulo yan. At tinanong na naman siya ni Congressman Johnny Pimentel para lang, kumbaga, ay makumpirma na totoo ang kanyang statement. Ang sabi nga niya ay hindi. Dahil alam niyang ito ay pakana daw at ang naglabas
nung fake video ay si Attorney Harry Roque. Dapat mailabas din yung raw video, ayan, para makita talaga, para makilala tuloy kung sino siya. Spot the difference. May kumpara. Para maikumpara. Pero kung titignan mo, tama ka Lakay, kami paulit-ulit din namin tinitignan Kung titignan mo sa Biglang tingin. Biglang tingin sa mukha Pero pag titignan mo, Thea at Lakay, nag-iiba yung mukha. At the same time, ang tingin ko parang pinatungan yung mukha. Number 1 ang kapal ng buhok. Ganyan ba kalago ang buhok ng Pangulo ngayon? Parang hindi naman. Tsaka di pa Tsaka di naman nagpapagubit ng presidente ng ganyan. Ganyan. Ibang hairstyle. Hairstyle mo yan, Lakay, di ba? Anyway, so Sa mukha, sanang ginamitan lang na model sila Lakay Iba ang sinisingot ni Lakay. Sapsapo. white flower. Ayun. White flower. May kasamang pabango pa yun. But anyway, Lakay at Thea, ito nga ay, kumbaga ay mensahe na sobrang malala ang deepfake ngayon at ang mga modern technology. Ito yung talagang binabantayan din ng TRICOM na inaasahan nilang lalala pa pagdating ngayong nalalapit na eleksyon na gagamitin ng iba't ibang uri ng modern technology para makapanira ng ibang gustong siraan ngayong malalapit na eleksyon. Pero ito ng si Pebbles Cunanan, ang medyo nasorpresa kami na lumantad dito sa hearing ng TRICOM. Nagsumite ng kanyang affidavit at sinabing si Attorney Harry Roque ang nagpalabas, nag-utos na ikalat ang naturang video sa umano'y paggamit ng illegal na droga ni Pangulong Bongbong Marcos. So anong gagawin ng TRICOM ngayon kay Attorney Harry Roque, Manang Milky? Abay Lakay, tulad ng parawagan ng marami nating mga kongresista, bumalik na siya dito sa Pilipinas. Hindi naman daw siya kailangan doon sa Netherlands. At sino naman itong si Pebbles? Ayan, Oo nga, si Pebbles Cunanan. Saan siya galing? Kaninong grupo siya? Correct. Si Pebbles Cunanan, Lakay at Thea ay isa sa mga vlogger na inimbitahan dito sa TRICOM. Ang sabi niya ay noon ay mukhang DDS siya. DDS siya. Doon sa mga Duterte supporter. Natanong ba kung Natanong ba kung sila ay binabayaran upang gumawa ng mga paninira sa administrasyon sa presidente? May nakukuha ba sila? Anong nakikita nila? Hindi na tinanong yun Lakay at Thea, pero ang sabi nga niya ay sila ay pinulong. Actually, pinapunta sila ng Hong Kong. May mga ilang vloggers din doon sa Larawan ay pinakita dito sa hearing ng TRICOM. Pero siya yung lumantad at nagsalita doon sa hearing sa meeting sa Hong Kong ay napag-usapan yung pagpapalabas ng video, peking video ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito ay mismo daw nagmula at ipinag-utos ni Attorney Harry Roque. Ayan, so si Secretary Roque ang nagpakalat sa mga vloggers na kasapi ng mga DDS, ganun ba? Pwede yun Lakay. Yun ang sinasabi nga ni Pebbles Cunanan kanina na ang source ng fake video na kung makikita mo ay humihit-hit ng cocaine. Yung lalaki, pinalalabas na si Pangulong Bongbong Marcos. So, ang sabi niya ay kanyang pinaninindigan, ang kanyang testimonya, sinumpa ang affidavit na isinumite dito sa TRICOM, at paulit at tanong ng mga Congressman Acop at Johnny Pimentel, kung sinasabi niyang tingin mo ba itong si Pangulong Marcos na video, ang sabi niya ay hindi dahil alam niyang fake ito at ipinag-utos na ipakalat ni Attorney Harry Roque. Okay, maraming salamat Manang Milky. Yes, kaya kaya yan ang latest mula dito sa ongoing hearing pa rin ng TRICOM sa Kamara. Andyan ba si Kuya Jason Sa? Dati natin kasama dito sa DCRH at GMA7. No show. Lakay, no show Lakay at kaya ang pumunta Jason dito si Kabayan. Si Kabayan kanina nagsalita. Noli de Castro? Bakit vlogger na rin ba si Kabayan? Hindi naman Lakay, isa siya sa mga biktima. Ayun, na fake news. Okay. Ng fake news. Ginagamit daw yung, kumbaga yung ginagamitan daw siya ng code card o kaya yung PubMat
na merong na statement, ay hindi naman daw niya sinabi, pero andun yung kanyang mukha. Kala ko naman, may sex video na si Kabayan. My gosh, ang dali na lang gawin yung mga ganyang bagay ngayon, ano? Technology. Dali na ngayon. Baka mamaya may sex video ka, Manang Milky, Miss Ay, Thea, Diyos ha? me. Ayan, Ay, nako. Good luck. Walang maipapakita. Wala. Blurred. Maraming salamat, Manang Milky. Baligla kay sa'yo at kay Thea. Maraming salamat, Manang Milky Siko Yarigunan mula sa Kamara de Representantes. Ongoing pa rin ang hearing po, mahabigan sa mga issue ng fake news. At ano kaya ang sabi ni Congressman Romeo Acop? Most merciful kong Johnny Pimentel. Ano po ang sabi ng dating Pangulong Digong? The order is dead or alive. Ano po? The order is dead or alive. Oras, Miss Thea. Alas 4:59. Balikan natin ang mga maiinit na balita kasing init ng panahon. Totoo, Lakay. Dr. Ruel Aguila, ayan, Kapitan Rex Kayanong at Romel Cabanela. Malacanang sinagot ang pahayag na abogado ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng posibleng political manipulation sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. Mula sa Malacanang, Let Narciso, please come in. Miss Let. Hi, Ms. Thea, pinayuhan ni Palace Press Officer Claire Castro ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alamin muna kung sino talaga ang nagmamanipula ng sitwasyon. Tugon ito ng palasyo sa pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman na itinuturing na pinakamalaking hamon ng defense team ni Duterte ang posibilidad ng political manipulation sa paghawak nila ng kaso. Sa press briefing, sinabi ni Castro na bilang kapwa-abogado, nauunawaan niya ang hangarin ni Kaufman na maipanalo ang kaso ng kanyang kliyente. Gayunpaman, kailangan anyang ikonsidera ng abogado ang mga pag-amin noon ng kanyang kliyente sa mga pagpatay sa madugong drug war. Ayon pa kay Castro, dapat alamin din ni Kaufman ang pinagdadaanan ng mga pamilya at biktima ng extrajudicial killings na dumaranas ngayon ng harassment mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, okay? Sa pagko-cover mo sa Malacanang, nakita mo daw ang presidenteng nagpagupit ng crew cut. Parang dun sa video. Crew cut ba yung tawag dyan, Lakay? Ang tawag dun eh. Kala ko 7. Parang hindi. Ayan, Iba yung hairstyle. Yung buhok niya ngayon, yung haircut niya ngayon, ganun lang lagi. So parang pag umahaba, binabawasan lang. Parang ganun. Trim lang. Pero hindi crew cut. Ayan, crew cut ang tawag dun eh. Ayan. Crew cut pala yun. Parang hindi. Parang hindi pa. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Tsaka sorry na Lakay, masyadong malago talaga yung nasa video. Huwag ka nang magtampo sa akin. AFP handa pa rin makipagtulungan sa PNP para sa seguridad ng Vice Presidente. I-detail mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miss Thea, bukas pa rin ang militar na tumanggap ng police detail para sa seguridad ng Vice Presidente. Sa kabila ng pag-reorganize sa Vice Presidential Security and Protection Group, ang AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad, may mga sarili kasing tuuhan itong bagong bihis na AFP Security and Protection Group o AFP SPG para tutukan ang kaligtasan ng pangalawang Pangulo maging na iba pang VIP. Pero sa pulong palitan kanina sa Camp Capintin sa Rizal, tiniyak ni Trinidad na handa pa rin silang makipag-ugnayan sa Philippine National Police na dati nang may nakadeploy na personnel sa VP-SPG. Pakinggan natin ang opisyal. We assure that there is much collaboration and coordination with our counterpart in the Philippine National Police. So the APSPG has its particular dedicated for the Vice President. So if there is need to further increase, of course, with the cooperation and with the intent of our counterparts at the Philippine National Police, it is possible. Sa iwalay na panayam sa DZRH, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na hindi winidraw at 25 nilang tauhang itinalaga bilang security ni Vice President Sara Duterte kahit tinawag niyang underutilized ang mga ito. Sa katunayan, nagre-report pa rin daw ang mga polis sa Camp Aguinaldo hanggang sa bago kumpirmahin ang paglikha sa AFP-SPG. Una nang pinabulaanan ng AFP na dinuwag nito ang VP Security Group at iginiit na hindi nawalan ng security detail ang pangalawang Pangulo. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, BJMP.
Maghihigpit na sa mga preso na dumadalo sa hearing kasunod ng planong asasinasyon o pananambang o rescue attempt sa isang Chinese PDL. Aris number 27, Noche Kakas, please come in. Lakay at Ms. Teya, matagumpay na naibalik sa selda ang isang high-profile PDL na Chinese national. Kasunod dito Lakay sa tangkang assassination na nauwi sa enkwentro sa pagitan ng armadong grupo at BGMP personnel sa lungsod ng Parañaque. Dahil sa insidente, sinabi ni BGMP spokesperson na Superintendent Jeric Bustedera na inilagay na nila sa security risk ang naturang Chinese PDL. Maghihigpit pa umano sila sa mga PDL nila na dumadalo sa court hearing. Ayon pa kay Bustedera, pinag-aaralan na rin nila kung isasama sa kaso ang Chinese PDL. Nabatid na nagkaroon ng enkwentro kahapon isang BGMP personnel ang sugatan sa nangyaring enkwentro kahapon ng tanghali ng harangin ng armadong grupo ang BGMP service vehicle. Ilang metro lang ang layo mula sa Parañaque CTJ. Noche. Sa 27, Bakit? yes, Lakay. Ba't dyan sa Cavite, saan ba papunta saan ba nakulong yung preso, yung Chinese? Oo. Ano lang ito Lakay kasi yung Parañaque CTJ Lakay, mismo gilid lang yan ng Cavitex. Ito sila dumaan sa pinaka-service road ng ito Lakay ng Cavitex. Dito sa may Dunggalo, ayan, malapit Dunggalo, Coastal Road. Yes, sabi niya pala dyan Lakay, sa may wetland lang ito Lakay sa northbound northbound lane ng Cavitex. Kung ilalarawan ko Lakay, yung dadaanan dito Lakay ay sa may bulungan ito Lakay, sa may Ayun, bulungan, tama. Tindahan ng isda. Yung Fisherman's Wharf, Fisherman's Wharf. Kaya doon nangyari yung enkwentro. Ilang metro lang din ang layo Lakay mula doon sa Parañaque City Jail. Dahil itong Chinese PDL may kasong carnapping sa Makati. Tapos meron ding kasong illegal possession of firearms sa lungsod naman ng Parañaque Lakay. Okay, maraming salamat. Muchas gracias. Noche Kakas. Buenas tardes noches. Buenas tardes din sa iyo Lakay at balik sa inyong dalawa. Balitang showbiz, Miss Teya. Chris Aquino may update sa kanyang kalusugan. Iginiit na hindi isang diva patient. Idetalye mo ang balita, Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Lakay at Miss Teya, muling nagbigay ng update tungkol sa kanyang kalusugan si Queen of All Media, Chris Aquino. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Chris na sumailalim muli siya sa gamutan kasama ang medical team. Sa update ni Chris, siyam na ang diagnosed autoimmune disease niya at 5 niya rito ay posible niyang ikamatay. Dahil dito, unti-unti na niyang natututunan na ipagpasa Diyos na lamang ang kanyang kalagayan. Sa caption, mariin namang sinabi ni Chris na hindi siya isang diva patient dahil ang doktor anya niya ang mismong nagsuggest na gawin ang procedure sa Makati Medical Center for convenience. Noong nakaraang buwan ay inanunsyo ni Chris ang breakup niya sa boyfriend na si Dr. Mike Padnana. Ngayon pa man ay nagpasalamat si Chris sa ex-boyfriend sa pagpunta sa kanyang medical procedure na nalaman niyang dumalaw habang siya ay sedated. Para sa Break Time Showbiz, ito si Diyosa Cruzat ang nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Diyosa Cruzat. At yan ang kabuuan nating break time. Sabi ni Mr. Michael is my guy. Nagsara ang palitan ng dollar ng 57 pesos and 31 centavos. Lumakas, tumatag dahil kahapon 57.43. Lumakas ng 12 centavos ang peso laban sa dolyar ni Donald Trump. Paalam ba tayo? Ako po si Deo Makalma. Ako po si Thea Petro Corpus. Susunod na mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. He's my brother.